Kikyu and Kurt Tamayo hindi magaling sa gilas. Bakit ka mo? Gusto mo malaman? Sige, pag-usapan natin yan. Let's go! Gilas Pilipinas season na naman. Okay? So, kaya meron tayong suot na Gilas Pilipinas. Pag-usapan natin yung mga players na hindi nagpapakita sa Gilas. Especially kay KQ, kay Carl Tamayo. Yung dalawang yan, superstar na mga players na mga yan. Pero hindi nagpapakita sa Gilas. Bakit? Dahil sa posisyon nila. Dahil nandyan yung naturalized player natin na si JB. Sa triangle offense, yung play nakadesign talaga kay JB. Katulad na kay Michael Jordan, Kobe Bryant. So yung play, kasi dyan na guys video, ito lugar namin. So yung play, nakaset talaga sa superstar. Sa Gilas, yun si JB. Ang posisyon na yan, yung posisyon din ni KQ, ni Carl Tamayo. So si JB, yung kumukuha ng oras dyan sa posisyon na yan. At kung ilagay mo naman sa dos, sometimes si KQ ilagay sa dos, nandyan naman si Dwight Ramos. So sa posisyon na shooting guard at small forward, Dwight Ramos and JB ang number 1 dyan. So yung posisyon nila KQ at Carl, hindi nila makukuha dahil sa dalawang yan. Hindi na utilize yung talent ng dalawa. Sa Kebil, mga halimaw, di ba? Mga MVPs, yung stats pang MVPs, di ba? Pero bakit hindi umubra sa Gilas? Yun nga, dahil sa playing time. Wala silang playing time. So, my realization is this. Kung nandyan pa rin yung naturalized player sa posisyon na yan, hindi talaga magpapakita si Carl Tamayo at si KQ. Sa tingin ko, mas maganda siguro na kukuha tayo ng naturalized player sa point guard position. Kasi yung bigs meron naman tayo, di ba? May Kai Soto na tayo. IJ Edo, QMB, at nadagdag pa si Motor Mike. So, meron tayong 4 na bigs na mga athletic. Mga mabibilis, threat sa ilalim, sa depensa, pwede rin sa opensa, si Kai Soto. So, okay na tayo sa bigs. Pero, pagdating sa small forward, shooting guard, medyo okupado na kasi kay JB at saka kay Dwight Ramos. So, mas maigi na pukuha tayo ng naturalized player na point guard na pwede mag-sit ng play. Pwede rin umiscore kung kinakailangan. Kung kinakailangan talaga na mag-score, pwede naman siya mag-score. Pero dapat yung point guard na mag-create ng play sa team. Speaking of naturalized player na pang point guard, siguro fit dito yung si Daylan Harper. Malaki, pang guard talaga yung skills. Pero kung kailangan talaga pumutos, pwede rin. Pero meron kasi siyang pang point guard talaga na pwedeng pumasa. Pwede rin umiscore kung gusto niya, kung gustuhin, kung kinakailangan ng team. Pero dapat mag-facilitate muna. At dyan ma-utilize yung mga talents nilang KQ, nila Tamayo. Dahil wala ng naturalized player na hahati sa kanilang oras dyan. So, sila yung mga maghati dyan. Carl Tamayo, KQ, pwede rin si Mike Phillips, pwede rin si Balti. Hindi mo talaga sila maasahan ngayon kasi nandyan pa si JB. So, kung point guard na naturalized player, kunin natin, pwede talaga. Then, iparis mo kay Juan Gomez. So, napakalakas ng backcourt natin. May slashing, may 3-point shoot. 3-point shot. So, kung si Daylan Harper ang ating naturalized player, medyo kompleto na yung team natin. May threat na tayo sa ilalim. Threat sa scoring. At threat din sa, depensa.
meron din tayong threat sa guard position. Scoring, passing. Kung idodouble si Kai, meron tayong Dylan Harper na pwedeng score. Then kung i-double naman si Dylan Harper, merong tayong mga bigs na open sa loob. At meron tayong mga shooters like KQ, Tamayo. So, para sa akin lang, mas maigi na ang kukunin natin na naturalized player yung point guard position. Sa future, ito talaga yung best lineup ng Gilas Pilipinas. Kai Soto, QMB, AJ Edu, Motor Mike, Carl Tamayo, KQ, Francis Lopez, Dwight Ramos, Calum Harris, Abando. So, idagdag natin dyan pwede si Jordan Hiddink, Dylan Harper, and Juan GDL. So, napakalakas ng lineup na yan. So, hopefully, in the future, consider yung mga talent na hindi nila na-utilize. Sayang kasi. So, yan guys. I hope meron kayong natututunan. Okay ba sa inyo yung point of view ko? Tignan natin. Magdi-discuss tayo dyan. At pakishare na din. Psst.